Tayo po kasi ay depensa, so tayo ay maghihintay muna. Of course, we have witnesses in mind, but as to the details, hintayin muna natin kasi ang burden of evidence dito ay nasa prosecution. No? So once they present their evidence, doon natin ma-determine kung ano ba yung kailangan nating i-presenta to rebut whatever they present. The Vice President po? The Vice President. Well, we are confident. Well, not just the proceedings, ma'am. We question the proceedings, but we also, as part of our answer, talagang sinagot din natin yung substantive part, meaning the allegations themselves, no, the 4 articles of impeachment. As I said, ultimately, syempre, dismissal po no, ng articles of impeachment. Titingnan natin. Ano sa ginawa ng majority? Well, unang-una, violation of the rules to dahil di naman pwedeng isuspindi ang at i-cancel ang session nang walang consultation with the majority and the minority. So, clearly violation of the rules. Sir, walang abiso sa inyo? Formal na sinadaatin? Walang abiso. Hanggang ngayon, sir? Hanggang ngayon. No? Pero may nakita nga kaming post na parang sinasabing hindi na magtutuloy yung session. So, we take it na hindi na magtutuloy yung session. So, yun lang ang nakita namin. Ano nangyayari ngayon yan, sir? Puro ganyan na lang? Mag-adjourn na? So wala nang work talaga nangyayari? No, gusto namin magtrabaho. Yun ang gusto natin, magtrabaho. Kasi ako may privilege speech pa ako today no, about yung protect recommendations. Dapat last week pa yun, pero hindi natuloy. So, ang gusto namin magtrabaho. We demand na magtrabaho ang Senado. Bukas gusto namin na magkaroon ng quorum, gusto namin magkaroon ng yung presiding officer yung open session para magtrabaho tayo. Sir, kung may paglabag, maghahain ba kayo ng complaint or ethics? Well, yun ang pinag-uusapan namin ngayon, but definitely may violation. And hindi pwedeng basta-bastang kinakancel ang session nang walang abiso sa majority and minority. So, kinansel nila, hindi sila dumating without telling you na cancel ito? Wala, kaya kami kompleto nandito. But walang abiso nga. So, ito na naman yung agenda po ng puno. Sir, sabi na po ni Sir Jinggoy, may political boycott ang ginawa ng majority. Parang ganun yung tema ng message ni SP Alan. Na kasi dapat daw, we have to show independence sa Senate, ng Senate daw. Anong independence pinagsasabi niya? Sir, this is the answer to the walkout that the minority did last month. Hindi naman kami nag-walkout Ay, nag-walkout kami nung last time because meron ni-railroad nila yung rule. Itong ginagawa namin, hindi kami nag-walkout ngayon, di ba? Silang nag-walkout. So that's the term, sir, boycott ang ginawa ng majority. Parang ganun yung tema nung message ni Development ng proceedings, no? No, it's not really the summons. It depends kasi kung ano yung takbo ng proceedings. I cannot tell you exactly kung ano yun. But tingnan muna natin paano tumakbo yung proceedings. Nakita ko, I don't know if that's official. May nakita lang ako sa SOCMED yata kanina. I don't know if that's official. But whatever is the official calendar, we will just abide by the calendar. Of course, alam nyo, parati kong sinasabi, parati namin sinasabi sa defense team, should always give the senator judges the benefit of the doubt. Although we have to admit, and we're not naive to the fact that impeachment is both a political and a legal process, we believe in political neutrality of the senator judges. So, kung meron mang partiality, huwag po muna natin bigyan ng badge of any partiality ang kahit sinong senator, pro or anti, hindi ba? We have to give the senator judges a benefit of the doubt, and we submit to whatever happens in the impeachment. Yes, because as far as we're concerned, we're very confident with our legal position.
No? We are very confident that wala namang nagawang impeachable offense ang ating Vice Presidente. But these things will be threshed out. It will depend on the pieces of evidence that will be presented, the witnesses that will be presenting those pieces of evidence. So, hindi natin alam, susunod lang tayo kung ano yung maging schedule. No? But tayo, we are ready to confront all of these allegations. Well, again, I will just have to restate what I said earlier. We have raised what we saw or what we believe in as constitutional infirmities, defects in the procedure, and also the deficiency on the substantive aspect of these allegations. We feel that the allegations do not rise to the level of impeachable offenses against the Vice President. So, and for that, those are the grounds by which we think dismissal is warranted. But like I said, let's see how things turn out. Basta tayo sa defense team, we are definitely ready to provide the Vice President with the best defense. Thank you. Thank you very much. Thank you. Two of them happen to be citizenship bills for our Philippine teams for wrestling and for basketball. Naghihintay sila, time bound yan. And we're ready to work. So if the presiding officer comes, magtatrabaho po tayo. Tsaka ang mahalaga dito yung sa CA kasi meron pala mga generals that are up for promotion na darating na po yung birthday nila. So kung hindi magko-convene yung CA, kawawa naman sila, di ba? Naapektuhan pa yung promotion nila at mababypass na sila, hindi na sila tapos na. Ibig sabihin, after their 30 plus years of service, they cannot get promoted one rank higher because we cannot meet as a CA. So it's important we convene today and already elect members of the commission appointments para by Wednesday we can have a hearing on the armed forces of the Philippines na naghihintay po sila para sa kanilang confirmation. So we're just waiting. How long na maghihintay ang minority? As long as it takes, we'll wait. Trabaho naman to eh. Walang pasabi sa inyo, sir, na hindi makakapag-start ng 5? Si Secretary daw tinatawag pa noon na CSP. So, hintay lang po kami. We're ready to work. First, Kaming dalawang third reading. Matthew Ramos and si Benny Bongwright for citizenship scheduled today and they're here. So we hope we can... Sir, paano yung procedure ba dapat? Sino yung pwedeng, si SP lang po tsaka si San Loren yung pwedeng mag-preside? pwede mag-open, sir? Mag-open. The SP calls the session in order. So without him, without the forum, we cannot go into the session. Pero may violation po ba sa Wait for rules? them. Wala pa. Yung hindi pagsipol? Hintayin natin sila. Let's wait for them. Yan yung isa sa mga nakakasakit sa ulo ko isipin. Isa pa, pinatayan kami ng aircon, pinatayan kami ng internet, pati yung aircon sa CR, pinatay na rin. You see? Ganun na ba kababaw? Yung mga nangyari sa Senate. Sa ngayon, dapan-dapa na ang Senado sa imahe. Ang ano mangyari? Lulubog ba kami sa lupa sa sobrang pagkababa yung nangyari ngayon sa atin sa Senado? Okay, Senator Raffy, klaruhin ko lamang yan. Pinatayan kayo ng aircon, ng internet,
Sino po? Lahat ng minority? Sa plenary. Plenary. Kasi wala namang any member of the majority doon kanina eh. So lahat kami 11, nandun kami sa floor. So nagantay kami after more than an hour, all of a sudden biglang uminit, nagpapaypay na si Senrisa, and then lahat kami nainitan na. Yung pala pinatayan kami. And then gusto namin gamitin yung internet, pinatayan na rin, wala na rin. So pumunta yung ilan sa amin sa CR, wala na rin, mainit na rin. Ano po So ang talagang sinadya yung tingin niyo po ginawa nilang sinadya mga or move. pinaimbestigahan niyo ba ano ang rason bakit kayo walang aircon, walang internet? At sabi niya bubuksan daw pero hindi naman nabuksan. Siyempre, maintindihan ko naman. Nangangamo lang siguro yung taong yan. Yung amo niya siyempre yung SP, hindi naman kami. So, ang importante rito, Cheryl and Julius, gusto ko lang ipaalam sa taong bayan na gusto namin magtrabaho. Kami ay niluklok sa aming pwesto sa Senado para magtrabaho, para dito gawin lahat ng trabaho namin. Kaso, yung majority, mukhang meron natin sila ibang agenda. Isa pa, naawa ako sa 3 general na nag-aantay na ma-confirm sa CA. By Wednesday, pag hindi sila ma-confirm, then mag-return na lamang sila. Sir, your reaction po na hindi sila dumating. Wala eh. Nagulat na lang din kami pagdating dito, wala lahat ng majority. Probably sa numbers, but yun lang, kasi ano to eh. Parang yung duty namin yan eh. Dapat it has to be the session as free. So, nagulat lang din kami kasi kung meron, dapat merong rason, no? Bagyo, force bagyo na sinasabi, pero wala naman eh. I just don't know what's the reason. Sir, do you think inigipit po sa Senator Joey para daw lipat sa umalis sa West Kanya-kanyang ano yan eh. Kaya lang, alam mo, sa totoo lang, sabi ko, tinatanong ko, dahil akong kapag-alak kapatid ko. Kaya lang, bilang kapatid, bilang kasama, nalulungkot ako sa nangyayari. Siyempre sa kanya, sa kanyang pamilya. Pero sabi ko nga, bilang lingkod bayan, ay kailangan hayaan natin ubusan ng batas, no? Kailangan malaman ng ang buong katotohanan at yung manaigang hustisya. That's the bottom line, no? Mahirap timbangin, pero siyempre may pananagutan din ako dahil ako'y halal ng taong bayan. Kaya siyempre kailangan hayaan natin ang batas na umusap. So aware ba kayo doon sa sinabi ni Senator Jinggoy na siya daw ay tinreten? Well, ang sabi sa kanya, lumipat siya sa minority, mawawala yung kaso niya. I'm not aware of that. Basta, yun lang yung sa akin, no? Sa atin, ano lang, trabaho. Tsaka ano syempre nalulungkot din ako overall sa nangyayari sa Senado. Kailangan natin balik yung respeto, yung dignidad ng Senado. With all of this, sa nangyayari mga nadadamay sa political na mga pangyayari, yung integridad ng Senado. Sana naman isave natin institution. So anong mensahe bilang kapatid, sir? Bilang kapatid, sir, anong mensahe? Yun lang, sabi ko na kanina, no? Bilang kapatid, nalulungkot ako, pero bilang public servant, kailangan natin hayaan ang umusad ng batas. Siyempre, pinagdarasan natin siya na maging matatag para harapin yung akusasyon, harapin yung yung mga darating pa. Pero in the end, as I mentioned, kailangan manaigang katotohanan at manaigang hustisya siya kaya lumabas katotohanan. May message ba ang palasyo o di kaya kayo kay Vice President? Mula sa PCO po, natatandaan po natin nung nakaraang Pasko ay binanggit niya na hindi niya babatian ng Pangulo sa kanyang ng maligayang Pasko dahil hindi daw niya alam kung magbabago ang attitude kung babatiin niya ng maligayang Pasko. Pero hindi po tayo ganyan at siya po ay ating babatiin at gagayahin ko po ang kanyang pagbati ng maligayang kaarawan. So naghanda po tayo ng isang mensahe para kay VP Sara. Happy birthday, VP Sara. Pangulong Bongbong Marcos sa posibilidad na maging presidente si VP Sara Duterte. At live po mula sa Malacanang, una sa balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Julie, bakit nga ba nangangamba ang Pangulo?
Bok pangamba raw ni Pangulong Bongbong Marcos na baka raw baliktarin ni Vice President Sara Duterte yung mga programa at reforma ng kanyang administrasyon kapag siya naging Pangulo sa 2028. Pero hindi raw siya nagsisisi na naging running mate niya si VP Sara noong 2022 elections. Gayunman, sinabi ni PBBM na hindi rin daw niya nakikitang pagkakamali yung unity team. Sinabi nga yan ng Pangulo sa panayam niya sa kanya sa Bloomberg Television. Bok sa press briefing naman ng Malacanang, ipinunto ni Palace Press Officer Claire Castro na may mga pagkakaiba na raw ngayon sina PBBM at si VP Sara. Una raw dyan, pinaglalaban ni PBBM yung karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Pangalawa, nagtatrabaho raw ang Pangulo at hindi nagbabakasyon. Pangatlo,